with 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So moved. Lamang ang boto ng mga mambabatas na piniling huwag nang buksan ang kahon ng income tax returns ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio na nanggaling sa Bureau of Internal Revenue. Sa nakaraang pagdinig, sinabi ng BIR na nakasaad sa batas na confidential ang mga dokumento ng isang taxpayer. Maaari lamang itong mabusisi kung gagamitin ng Kongreso sa pagbubuo ng batas at tatalakayin sa pribadong pagdinig o executive session. Kabilang sa 38 mambabatas na ayaw buksan ang kahon ay si Manila 6th District Representative Benny Abante. Anya, sapat na ang mga unang ebidensyang hawak ng Justice Panel para makatawid sa susunod na yugto ang impeachment complaint. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Huwag nating pangunahan ang proseso para sa kapakanan ng ating legal system at ng ating bansa. Si Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, pagiging maingat naman ang rason upang huwag mauwi sa wala ang mahaba ng prosesong pinagdaanan ng mga reklamo. Dahil ang isang pagkakamali ay pwedeng mabasura ang lahat ng pinaghirapan ng komitibang ito. 6 na kongresista naman, gaya ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, ang nais mabuksan ng kahon at mabusisi na ng Justice Panel. Anya, hindi lang ito simpleng congressional inquiry, kundi constitutionally mandated na proseso. Ang posisyon ko po ay kung exception na tinuturing ang paghingi o pag-request ng House, an appropriate House Committee in aid of legislation, lalo pong dapat payagan, lalo pong i-recognize yung pagkuha ng impormasyon na yan while sitting in an impeachment proceedings ang komiteng ito. Nagpaalala naman si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na ang impeachment ay ang highest form of national inquest, kaya kailangan ng maisagawa ang assessment para malaman ang papel ng ITR documents ni VP Sara sa mga nakahaing reklamo. Dapat pong mabuksan ang box na yan dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Matapos ang mga argumento ng mga mambabatas na naigang boto ng mayorya na huwag nang buksan ang kahon, ngunit isa sana sa inaasahan ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na laman nito ang mga kasagutan sa mga questionable money transactions ni Vice President Sara Duterte na natuklasan noong nakaraang impeachment proceedings. Ibig sabihin, kung hindi may paliwanag ang bilyong-bilyong transaksyon na nakita ng AMLC, nasa loob kaya ng kahon na iyan ang paliwanag? Posible rin anyang mabigyang kasagutan ng tax records ang kawalan ng cash at cash deposit sa bangko na nakasaad sa SALN ni VP Duterte. Paglobo sa 88 million pesos ng kanyang net worth at 6.7 billion pesos transaction na nadiskubre ng Anti-Money Laundering Council, maging ang mga luging negosyong nakapangalan rito. At ang sahod bilang Vice Mayor, Mayor at Vice Presidente ay hindi naman aabot sa 100 milyon. Saan? Saan ang galing ang bilyon-bilyong transaksyon? Ang tanong, nasa loob ba ng kahon ang kasagutan? Bagamat hindi nabubuksan ng Justice Panel ang kahon, napagkasunduan na mananatili ito sa kustodiya ng komite at magiging parte ng official records ng impeachment proceedings. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.